Hello, kumusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang nakikinig ngayon dito sa ating channel. At syempre maraming salamat sa patuloy niyong suporta sa mga walang sawang nakikinig, nagla-like, nagko-comment at nagsishare ng ating mga kwento rito sa ating kwentong takipsilim. At para naman sa mga bago pa lang dito sa ating channel, welcome na welcome kayo rito. Ihanda nyo na ang inyong mga sarili dahil ang kwentong mapapakinggan natin ngayon ay talaga namang kakaiba, nakakatakot at puno ng misteryo. Kaya kung handa na kayo, simulan na natin ang kwentong ibinahagi ng isa nating listener. Ala ka, Ma! Akala ko ba maayos ng pakiramdam nyo? Hindi ko alam. Dahil kahapon naging mabuti naman ang pakiramdam ko. Pero ngayon, eto na naman. Bumabalik ang sakit. Nakailang doktor na tayo, Ma. Akala ko pa naman magiging maayos ka na sa mga gamot na iniinom mo. Aray ko! Tama na! Napakasakit na! Ma! Ang mga sugat mo! Bakit lalong naging sariwa? Diyos ko! Oo nga! Ano ba itong nangyayari sa akin? Parang hindi na yata ito normal! Kailan ka huling naging matapang? Naranasan mo na bang isakripisyo maging ang sarili mo para sa mga taong importante sa buhay mo? Isang mapagpalang araw sa inyong mga tagapakinig, Sir Jag. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Nika, isang live seller at content creator. Siguro ay napapanood din ng inyong listeners ang mga videos ko o baka naman ay isa sila sa mga nagmamahin sa mga tinitinda ko kapag nagla-live selling ako. Lahat tayo ay nangangarap na yumaman. Kaya lahat ay handa nating gawin upang kumita ng pera sa malinis na paraan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay isang karanasan na hindi ko na sana gustong balikan. Pero sa palagian kong pakikinig dito sa inyong channel ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na sumulat. Sinadya ko pong baguhin ang mga pangalan at lugar na siyang mababanggit sa kwentong ito. Nagsimula ang lahat noong 2017 sa aming probinsya. Ano ka ba naman, Wena? Inangkat ko pa ang mga ito sa kabilang bayan. Halos may matay na ako makipagsiksikan doon. Napakalayo pa. Tapos hihiritan mo pa ako ng discount. Ano ka ba naman? Ito naman! Wala bang former classmate discount dyan? 120 na lang. Hindi. 200 sarado lang. Kahit ka mag-anak pa kita, walang discount. Pasalamat ka at gustong-gusto ko talagang damit na to. Oh, eto na bayad. Thank you, Wena. Bagay na bagay sa'yo yan. Sure ka bang kakasya sa akin Oo to? naman. Try mo lang wag huminga kasi medium yan. Tapos large ka. Nika, anak. Pasuyo nga muna ako. Paki-deliver muna tong mga liempo. Naku, Wena. Pakibantayin muna itong pwesto ko ha at may utos si Mama. Sundin mo lang mga presyo dyan. Ayan. Sige ha. 120 na lang niyang sayo. Kunin mo sukli mo. Talaga? Sige ba? Salamat. Kaagad akong lumapit sa mama kong si Adele pagkatapos kong ibili ng pwesto ko kay Wena na siyang former classmate ko nung high school ako. Binigay sa akin ni Mama ang 5 kilong liempo na order ng kanyang suki para sa karinderya nito. Nagtitinda si Mama ng mga karne dito sa loob ng palengke. Samantalang ako ay nakapwesto sa labas. Basta na lang ako naglagay ng tent, tapos ay lamesa at doon nag-display ng mga tinitinda kong RTW o ready-to-wear na mga dresses o t-shirts. Maging mga imitation bag ay binibenta ko na rin na inaangkat ko pa mula sa kabilang bayan. Ginagawa ko ito para makatulong kay Mama. Dahil tinamad ako mag-apply ng trabaho pagkatapos kong gumraduate ng college. Balik ka agad ha. Iwasan makipag-away sa mga kargador ni Aling Tasig. Mga bastos sa mga lintik na yan, May. Pinapaswitan ako. Kasi naman anak, kahit nakabihis lalaki ka, napakaganda mo. Siyempre naman.
Mana ako sa napakaganda kong mami. Ikaw talaga. O sige na, at baka hinihintay na yan sa karinderya. Agad akong umalis at naglakad papunta sa pagbibigyan ko ng karne. Sanay na akong pagtinginan dahil sa paraan ng pananamit ko. Noong una ay marami ang naiilang sa akin, pero kalaunan ay nasanay na rin ang mga taga rito sa itsura at kilos ko. Wala na akong tatay, Sir Jag. Bata pa lang ako nang iwan niya kami dahil sumama siya sa ibang babae. Hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa isip ko kung paano umiyak at nagmakaawa si mama noon para lang wag niya kaming iwan. Pero mas pinili pa rin niyang sumama sa kabit niya kaysa piliin kaming pamilya niya. Mag-isa akong itinaguyod ni mama sa pamamagitan ng pagtitinda sa palengke. Napagtapos niya ako ng kolehiyo, pero ayaw pa rin niyang huminto sa pagtitinda ng karne sa palengke dahil yun na ang nakasanayan niya. Madaling araw pa lang ay gising na siya para kumuha ng karne sa butserong pinagkukunan niya. Kung noon ay mag-isa lang niyang ginagawa yon, ngayon ay sinasamahan ko na siya. Habang inuubos ni mama ang kanyang paninda hanggang tanghali, sinasamantala ko namang magtinda ng kung ano-ano para may dagdag kaming kita. Pagkabigay ko ng liempo at makuha ang bayad, mabilis na akong umalis. Ayoko makasalubong ang mga loko-lokong kargador na mahilig man trip sa akin. Noong nakaraan nga lang, umabot pa kay Kapitan ng Gulo matapos kong suntukin sa muka ang isa sa mga bastos na yon. Mabutit nakabalik ka kaagad. Akala ko nakipagbugbugan ka na naman. Hindi ko sila nakasalubong, ma. Subukan nilang muling bastusin ako. Sa kangkungan na sila pupulutin. Ay, hayaan mo na. Napablatter naman natin na sila. Matatakot ng mga yon. Dapat lang. Kundi matitikman talaga nila ulit ang kamao ko. Hangad akong maganda. Ma, pogi lang. Pogi ako, oh. O sige na, at balikan mo na ang pwesto mo. Mukhang dinadagsa na si Wena. Ay, oo nga pala. Bumalik ako sa pwesto at nagpasalamat kay Wena sa pagbabantay niya. May 3 raw na bumili habang wala ako. Pag-alis niya ay muli akong umupo at nagbantay ng mga paninda ko. Maya-maya pa ay sunod-sunod na rin ang mga tumitingin at bumibili. Pagsapit ng tanghali, niligpit ko na ang mga paninda ko. Sapat naman ang kinita ko para sa kalahating araw. May ilan ding nag-order online, kaya mamayang pag-uwi ko, aasikasuhin ko naman ang pagpapadala sa mga iyon. Bukod kasi sa pagtitinda ko rito sa pwesto, pinapost ko rin online ang mga paninda ko. Halos gabi-gabi na nga akong nakatutok sa cellphone para sagutin ang mga nagme-message sa shop ko. Pagkatapos ko magligpit ay agad kong pinuntahan si mama. Tinulungan ko siya sa paglilinis ng pwesto niya nang mapansin kong nakahawak siya sa sentido niya. Mabilis ko naman siyang nilapitan. Ma, ayos lang po kayo? Medyo nahihilo lang na. Nag-almusal po ba kayo? Oo naman. Hindi ko naman kinakaligtaan ng kumain ng almusal. Ewan ko ba, inang-hina ako at nahihilo. Naku, ma. Ipahinga mo muna yan. Tapusin ko lang po na linisan at isira itong pwesto nyo at uuwi na tayo. Sige na anak. Salamat ha. Naku, ma, wala yun. Inom ka ng gamot pagkatapos natin kumain ng tanghalian, ma, ha? Pag-uwi namin ay agad kong pinahiga si mama sa mahabang sofa. Nilagyan ko pa ito ng unan para mas komportable siyang makahiga. Ako naman ay dumiretso sa kusina para magluto ng aming pananghalian. Kadalasan, kung ano ang natitirang karne sa paninda ni mama, ay yun na rin ang inuulam namin. Nakatira kami sa isang simpleng apartment dito sa bayan. Bata pa lang ako ay dito na kami lumipat matapos naming umalis sa dating tinitirhan namin sa side ng pamilya ni Papa. Mas pinili ni Mama na lumayo doon matapos kaming iwanan ni Papa. Matagal nang wala mga magulang ni Mama Adele. Tanging tiyahin na lang niya ang nagpapalaki sa kanya. Pero kalaunan, pinalayas din siya nang mabuntis siya ni Papa. Doon nagsimula ang pagsasama nila. Isa si Mama sa pinakamagandang dalaga noon dito. Kilala siya kahit sa ibang baryo dahil lagi siyang napipiling Reyna Elena tuwing Flores de Mayo. Alam ko ang mga ito dahil hanggang ngayon ay nakatago pa rin ang mga photo album niya noong dalaga pa siya. Kahit mga mayayamang lalaki raw mula sa ibang bayan
Nagpupunta dito sa bayan namin para ligawan siya. Ma, kain na po. Luto ng sinigang. Sige anak. Grabe, parang hindi ko maigalaw ang katawan ko. Ang bigat. Ma, aalalayan po kita. Masyado na ba akong matanda para maramdaman to? Baka naman overpatig lang yan, ma. Kasi naman ikaw, nagpupuyat ka pa eh. Madaling araw kong nagigising. Nakakatuwa kasing manood ng mga video sa Facebook. Naaliw ako. Kaya naman pala nauubos ang data ko. Kaya pala, kayo palang sala rin dahil sa panunood nyo ng mga videos. Pakabit na tayo ng internet, anak. Gusto mo? Naku, ma. Magpahinga ka muna para gumaling na kayo. Subuan na kita, ma. Para makainom ka na ng gamot. Pagkatapos kong pakainin si Mama ay pinainom ko siya ng gamot para sa sakit ng katawan at saka muling pinagpahinga. Samantalang ako, inasikaso ang mga order sa akin na bags at damit dahil sabay-sabay ko silang ipapadeliver bukas. Ganito lang lagi ang daloy ng buhay namin ni Mama simula nung nagtapos ako ng college. Hindi naman na masama ang kinikita ko rito sa munting negosyo ko. Bagkus ay gustong-gusto ko itong ginagawa dahil matutulungan at nakakasama ko pa si Mama. Nang sumunod na araw ay bumuti naman ang pakiramdam ni Mama kaya naman nagbukas siya ng tindahan. Hindi ako nagbukas ng pwesto dahil gusto ko siyang samahan mismo sa pwesto niya. Nakita ko pa rin kay Mama ang pamumutla at malamlam ang kanyang mga mata. Natatakot ako na baka bigla siyang bumagsak kapag nanghina na naman siya. Ma, ayos lang po ba kayo? Oo naman, anak. Malapit na magtanghali at magsasara naman na tayo. Binantayan mo pa ako dito. Nag-aalala lang ako sa inyo, ma. Ay baka mamaya mahilo na naman kayo. Hindi naman na siguro. Ma? Ma, bakit po? Ang binti ko, anak. Ang sakit. Agad ko siyang pinaupo at tiningnan ang iniinda niyang sakit sa binti. Pag-angat ko sa mahabang palda niya ay bigla akong natigilan. Nanlaki ang mga mata ko sa aking nakita. May malaking sugat sa kanyang binti. Malalim yun at parang nauuna ng mabulok ang laman sa paligid nito. Mabilis ko yung tinakpan gamit ang malinis na tela para hindi langawin, lalo na at nasa pwesto pa kami. Mabuti na lang at wala gaanong bumibili ng mga oras na yon. Sigurado ko mandidiri ang mga tao kapag nakita nila ang sugat ni Mama. Anong nangyari sa binti niyo? Bakit, anak? Ma, tingnan mo. Diyos ko! Ano yan? Paano ba'y lumitaw na ganyan sa binti ko? Nakita mo na ba ito kaninang nagising ka, ma? Wala pa yan kanina, anak. Kaya nga ako nakabangon at nakapagbukas muli. Kasi maayos ang pakiramdam ko. Pero kanina, makatilang ang binti ko. Nilagyan ko ng alkohol kasi baka kinagat lang ako ng kung anong insekto kagabi. Ma, ipatingin na natin to sa doktor. Baka ma-infection pa ito lalo dito eh. Sige, anak, magsara na tayo. Nagtungo kami sa pampublikong ospital dito sa aming bayan. Mabuti na lang at hindi gaanong mahaba ang pila kaya agad na naasikaso si Mama. Nilinis at ginamot ang sugat sa kanyang binti habang hinihintay namin ang resulta ng lahat ng laboratory test na isinasagawa sa kanya. Makalipas ang ilang oras, pinatawag kami ng doktor para ipaliwanag ang resulta ng mga pagsusuri. Ayon dito, normal ang lahat ng laboratory results ni Mama. Maging ang blood sugar niya ay nasa maayos. Kanina pa kasi pumapasok sa isip ko na baka diabetic na siya kaya ganun kalala ang sugat sa kanyang binti. Ipinaliwanag ng doktor na posible raw na nasugatan si Mama nang hindi niya namamalayan kaya ito napabayaan at kalaunan ay naimpeksyon. Niresetahan siya ng mga gamot para sa kanyang sugat at mga iinumin kung sakaling muli siyang makaramdam ng panghihina o pananakit ng katawan. Paglabas namin ng ospital, agad kong binili ang lahat ng gamot na nireseta para kay Mama. Normal naman pala lahat ng laboratory result ko, anak. Huwag ka nang mag-alala, ha? Hindi naman po kasi maiiwasan na mag-alala ko, ma.
Tayo na lang ang magkatuwang sa buhay, di ba? Napakaswerte ko talaga na ikaw ang naging anak ko, Nika. Swerte rin po ako sa inyo, Ma. Hindi ko namalayan na nakapagtapos ka na. Tapos tumatanda na ako. Ang mahalaga, Ma, napakaganda mo pa rin hanggang ngayon. Kaya ewan ko ba dun kay Papa kung bakit ka ipinagpalit sa kabit niya. Ikaw talaga, anak. Hayaan mo nang ang papa mo. Hindi ko siya mapapatawad sa pag-iwan niya sa atin, Ma. Ganon talaga ang buhay, anak. Kaya hindi kita masisisi kung bakit mas pinili mong magkilos lalaki. Kahit na lalaki ang kilos at pananamit ko, Sir Jag, alam kong babae pa rin ako sa kailaliman ng puso ko. Natabunan lang siguro ito ng galit at sama ng loob dahil sa ginawa ng papa ko sa amin noon. Lumaki akong iniisip na wala nang ibang magpoprotekta at mag-aalaga kay mama kundi ako lang. Kaya habang tumatagal, nasanay akong maging matapang, palaban at manhid sa tingin ng ibang tao. Pero kahit ganun ako, hindi naman ako nanligaw ng babae. Nagkakaroon din ako ng mga crush minsan pero hanggang doon lang yon. Alam ko rin kasing hindi pa ganap natanggap ng maraming tao sa lipunan ang katulad kong mas kumilos at manamit na parang lalaki kahit babae naman talaga ako. Ma, parang tumataas na naman ang lagnat niyo, ha. Oo nga eh. Bakit kaya? Yung sugat ko naman nababawasan na ang sakit. Ngayon naman parang lalagnatin na naman ako. Ay, pambihira na naman. Heto, Ma. Inumin niyo na lang po itong mga gamot niyo. Paano kaya ang pwesto, anak? May ilang araw na akong hindi nagbubukas. Baka hinahanap na ako ng mga suki ko. Huwag niyo na po munang isipin yon. Mas importante na gumaling po kayo. Nang makatulog si mama ay naging abala ako sa pagsagot sa mga customer ko online. Tumayo ako upang i-charge ang phone ko nang mapahinto ako dahil narinig ko si mama na nagsasalita. Sumilip ako sa kanyang kwarto. Nakita ko siyang pabaling-baling sa kanyang kama habang may binabanggit na pangalan. Mas lumapit ako para mas mapakinggan ko ang sinasabi niya. Carlos! Carlos! Ma? Carlos! Huwag! Ayan mo ko! Ma! Ma, gising! Ma! Ayoko! Ma, gising! Ma! Paulit-ulit kong ginising si Mama, Sir Jack, sa pamamagitan ng pagyugyog sa balikat niya. Tuluyan siyang nagmulat ang mga mata at napabalikwas ng bangon. Hingal na hingal at tumatagaktak ang pawis niya. Kaagad ko siyang kinuhanan ng tubig at pinainom. Sinalat ko ang kanyang noo. Tumaas na naman ang lagnat niya. Ma, balik tayo sa ospital bukas. Sabihin natin kay Doc na hindi pa rin nawawala ang lagnat mo. Hindi ko na rin alam, anak. Parang pinaglalaroan din ako nitong nararamdaman ko. Kasi may oras naman na maayos ako. Tapos bigla naman akong manghihina at lalagnatin. Normal naman daw ang mga test results, di ba? Baka magtaka sila na babalik na naman tayo tapos iisa lang naman din ang resulta. Ma, kung ayaw mo na po doon, hahanap na lang ako ng ibang klinika. Gusto kong ipa-second opinion ka sa ibang doktor. Kaya pa ba ng budget, anak? Ilang araw na akong hindi nagtitinda. Baka maapektuhan ang kita at savings mo. Ano ka ba, Ma? Kaya ko naman po. Hindi kita pababayaan. Bukas, magpahinga lang po kayo dito, ha? Ako na po magtitinda sa pwesto mo. Sigurado ka ba, anak? Kaya mo? Oo naman, Ma. Mamanahin ko naman yun eh. Ikaw talaga. Maiba po tayo. Ma? Sino po si Carlos? Carlos? Opo. Kanina kasi kaya kita ginigising kasi paulit-ulit mong tinatawag ang pangalang Carlos. Hindi naman po Carlos ang pangalan ni Papa, di ba? Baka nananaginip lang ako, anak. Kung sino-sino nang nababanggit ko. Talaga ba, Ma? Baka naman ex mo yun. Nika, matulog ka na. Magpahinga ka na rin.
Mahirap na kung pati ikaw ay magkasakit. Maaga akong nagising para kumuha ng kalahating baboy na ititinda. Mabuti at tinuruan ako ni Mama sa paghihiwa gamit ang butcher's knife. Ang pwesto ko naman, napakiusapan ko si Wena na bantayan. Pumayag naman siya kapalit ng bag na gusto niya. Salamat at naisira ko na rin ang pwesto ni Mama. Kumusta ka naman dito? Nakabenta ka naman. Oh, meron. Nakaka-enjoy pala magtinda, no? Tama ka, tapos magkakapera ka pa. Kumusta na pala mama mo? Maayos na bang pakaramdam niya? Hindi pa nga eh. Kaya nga, pinagpapahinga ko muna ng mabuti. Pabalik-balik na nga kami sa ospital. Hindi naman matukoy kung ano talagang sakit niya. Yung sugat naman niya, natutuyo na pero nanghihina pa rin siya. Naku, sana gumaling na mama mo. May alam ka pa ba na ibang klinika dito sa bayan natin? Ang layo kasi kung sa kabilang bayan pa eh. Kung sa Maynila naman, mukhang hindi aabot ang budget ko eh. Ang alam ko, may bagong bukas sa klinika dyan sa Sitio Lawis. Tapos yung doktor daw, ang pogi. Kaya siguro madaling kumagaling yung mga nagpapatingin doon. Baka alam ko naman kung pogi yun. Ang gusto ko ay mapapagaling ang mama ko. Subukan mo na doon ipatingin ang mama mo. Malay mo, hindi lang siya gumaling. Baka mag-iikaw ma-inlove kay Doc. Wena, sa itsura kong to, mukha ba akong papatol sa lalaki? Sa bagay, babae nga din palang hanap mo, no? Bigyan mo na lang ako ng eksaktong address ng klinika na yan. Binigay sa akin ni Wena ang address kung saan matatagpuan ang Klinika Perez. Nag-tricycle kami ni Mama patungo sa nasabing klinika sa Sitio Lawis. Pagdating doon ay inalalayan ko si Mama sa pagbaba. Hindi man kalakihan ang klinika pero may mga ilang taong nakapila na. Lumapit kami sa isang nurse at binigyan kami ng numero at tinanong si Mama ng ilang impormasyon niya. Pagkatapos ay sinuri ang blood pressure ni Mama maging ang temperatura. Naghintay kami ng ilang minuto bago kami tawagin. Muli kong inalalayan si Mama papasok sa doctor's room. Nabungaran ko ang isang lalaking may sinusulat sa clipboard. Nang tuluyan kaming nakapasok, ay inangat niya ang kanyang tingin at doon nagtama ang aming mga mata. Tama nga si Wena, Sir Jupiter. Gwapo ang doktor sa klinika ng Sitio Lawis. Magandang tanghali po. Ako po si Dr. Larry Perez. Opo, Doc. Nakasulat naman po sa nameplate ng table niyo. Nika, ano ka ba? Nakakahiya kay Doc. Ayos lang po, ma'am. Tama naman po siya. Pasensya na po kayo sa anak ko, Doc. Wala po yun, ma'am. Baka sadyang mailap lang siya. Suriin ko na po kayo. Sinimulang suriin ni Doc Larry si Mama. Magiliw siyang kinakausap ang aking mama. Ibinaba ko ng bahagya ang suot kong cap dahil naiilang ako sa tuwing sumusulyap sa akin ang doktor. Basta po, sundin ang oras ng pag-inom sa mga gamot na ilalagay ko sa reseta. Magkaroon ng sapat na tulog at pahinga at kumain ng mga masustansyang pagkain, katulad ng mga prutas at gulay. Tapos po, balik po kayo after 1 week for follow-up check-up. Maraming salamat po, Doc. Susundin ko po ito. Gusto ko na rin po talagang gumaling para makapagtinda na ako muli sa palengke. Gagaling po kayo. Lalo na't inaalagaan po kayo ng anak niyong si Nika, tama? Opo, Doc. Nika nga ang pangalan ng anak ko. Nika, sana masamaan mo muli sa follow-up check-up ang mama mo. Siyempre naman, Doc. Tapos na po ba? Oo, tapos na. See you next week. Sa loob-loob ko, napairap na ako sa mga oras na yon, Sir Jag. Para akong napreskuhan kay Doc Larry. Naiilang ako sa bawat pagsulyap niya sa akin. Pero hindi yung klase ng sulyap na parang nababastos ako, kundi mga tingin na nagpapakita ng interes niya na kilalanin ako. Pero hindi ako interesado. Lalo na at nagtungo lang kami dito para ikonsulta ang sakit na dumapo sa mama ko. Patuloy naman akong inaasar ni Mama patungkol kay Doc Larry pag-uwi namin. Ikaw talaga, Nika. Sinusungitan mo si Doc Larry. Tingin ang tingin mo eh.
Mukha ba ako magkakagusto sa kanya? Aba, kung gugustuhin mo. Babae ka pa rin kahit na ganyan ka manamit at kumilos. Naku ma, nagwapuhan lang kayo sa kanya eh. Sa gwapo naman talaga, anak. Ano ba yan ma? Para akong ina-allergy sa mga sinasabi niyo eh. Di tamang-tama. Ipakonsulta mo yan kay Doc Larry. Lumipas ang 1 linggo, Sir Jag. Buong akala ko may pagbabago na sa karamdaman ni Mama. Pero parang mas lumala ito. Kung noong una ay 1 sugat lamang ang nasa binti niya, ngayon ay naging 6 na ito. 3 sa kanan at 3 sa kaliwa. Tapos sa madaling araw kung dumaing si Mama sa sobrang sakit. Kaya naman mas pinili ko na tabihan na lamang siya sa pagtulog. Kasabay ng paglorosaryo at pagdarasal ng taimtim na malalagpasan din namin ang pagsubok na ito. Bumalik kami sa klinika ni Doc Larry at sinabi ang mga nangyari kay Mama habang nagagamot ng 1 linggo. Nang araw din na bumalik kami sa klinika ay nakasaklay na si Mama habang naglalakad. Tapos nakabalot ng gaza at benda ang kanyang mga binti. Tinubuan na rin ng mga pasa si Mama sa braso. Namamayat na rin siya at mas lumalalim ang kanyang mga mata. Nadudurog ang puso ko sa tuwing pinagmamasdan ko siya. Ang dating masayahin at simpleng babaeng nagtitinda ng karne sa palengke, ngayon ay tila baldado na dahil sa hindi malamang sakit. Bakit naman ganyan pa rin ang lumalabas sa mga laboratory results, Doc? Lubusan ko rin itong pinagtataka, Nika. Puro normal ang resulta. Walang na-detect na kahit na anong malubhang sakit sa mama mo. Lalo na sa blood sugar niya. Normal lang din naman ang level nito para sa edad niya. Ang tanging nakita sa kanya ay low blood siya. At nagagamot naman yon kung magkakaroon siya ng sapat na tulog at palaging pag-inom ng iron supplements. Pero Doc, tingnan niyo naman ang kalagayan ng mama ko. Hindi na halos makalakad kung hindi magsasaklay. Sa nakikita ko kasi, Nika, Ano yun, Doc? wala ba kayong nakaaway? Nakasama ng loob o kilalang may inggit sa inyo? Mabuting tao pong mama ko, Doc. Sa tagal niyang nagtitinda sa palengke, wala pa naman po siya nakakaalitan doon. May mga sakit rin kasi na kahit ang sensya ay hindi rin may papaliwanag. Katulad nga nitong kaso ng mama mo. Lumalabas na normal ang kanyang kalusugan sa mga pagsusuri pero kung titingnan siya ay ibang-iba naman. Ano pong ibig niyong sabihin, Doc? Nika, atin-atin lang muna to ha? Kasi kahit na bagong doktor pa lang ako, ang lola at tiyahin ko naman ay mga albularya. Tapos? Suhestyon ko lang naman to. What if dalhin mo muna ang mama mo sa magtatawas o albularyo? Doc? Pinaglolo ko mo ba ako? Bakit ko naman dadalhin sa ganyan ng mama ko? Hindi kita pinipilit, Nika. Suhestyon ko lang to. Dahil kahit ako hindi ko na maipaliwanag ang nangyayari sa mama mo. Kung gusto mo, maaari pa tayo maghanap ng ibang doktor para sa kanya. Doktor ka, tapos sasabihin mo sa akin na magpatawas kami? Imbis na gamutin mong mama ko ng tama kung ano-ano pang sinasabi mo. Ginagawa ko lang kung anong tingin ko makakatulong sa kanya. Hindi ako naniniwala sa mga ganon, Doc. Inalalayan ko si Mama palabas ng klinika ni Doc Larry. Hindi ko kasi matanggap ang sinabi niya. Doktor siya pero bakit parang maging siya ay parang walang kasagutan sa sakit ni Mama? Sir Jag, akala ko dati simpleng sakit lang itong dumapo sa mama ko. Gamot lang ang katapat at ospital lang ang solusyon. Pero nagkamali pala ako. Hindi ko in-expect na darating kami sa point na pati pagtatawas ay maririnig ko pa mula sa doktor mismo. Kaya dinala ko si Mama sa ibang ospital sa kabilang bayan. Mas malaki ang naging gastos, tsaka mas maraming tests at check-up ang ginawa. Pero pareho lang din ang natanggap naming resulta. Habang nasa ospital kami, may mga sugat si Mama na biglang natutuyo. Parang may nangyayaring hindi kayang ipaliwanag ng kahit sino. Lumipas ang ilang araw, hindi na halos makatayo si Mama. Dumami ang pasa sa katawan niya. Nilalagnat pa rin siya ng mataas tuwing madaling araw, tapos lagi siyang nagsasalita ng tulog. At habang tulog, paulit-ulit niya muling binabanggit ang pangalang Don Carlos.
Hindi ko pa rin kilala ang taong binabanggit niya habang tulog siya. Pero sa paraan ng pagbanggit ni Mama sa taong ito, parang may kaugnayan siya rito na hindi niya pa nasasabi sa akin. Aray! Tama na! Ang sakit-sakit Ma, na! sabihin mo sa akin, Ma, sa ilang masakit? Sa binti, anak! Parang tinutusok-tusok ng napakahapde! Parang nanunuto Ma. sa kalamnan ko! Aray! Ma, kanina natutuyo na ito nang nasa ospital tayo, di ba? Bakit ganito na naman ito kasariwa? Masaglit lang. Kukunin ko lang po yung mga gamot mo. Oo, anak. Napansin ko, kapag nagpapakonsulta tayo, bigla akong sumisigla. Tapos ang mga sugat ko ay misteryosong natutuyo. Tapos ngayon, ganyan na naman yan. Iba't ibang gamot na rin ang iniinom nyo, Ma. Tapos hindi naman kayo gumagaling. Baka naman tamaan ang kidneys mo kapag nagpatuloy ka pa na inumin ang mga gamot na nireseta sa'yo. Yun na nga rin ang iniisip ko, anak. Ma, gusto mo po bang bumalik tayo kay Doc Larry bukas? Akala ko ba, hindi na tayo babalik doon. Parang galit na galit ka pa nga sa kanya nung huli tayong nagtungo doon. Naisip ko lang po kasi, Ma. Yung session ni Doc Larry. Sa magtatawas o albularyo na ako ipatingin? Opo, Ma. Pero teka, nalilimutan ko kasing itanong sa inyo to lagi eh. Ano po bang natatandaan mo na huli mong ginawa bago mo maramdaman na nanghihina ka? Sa pagkakatanda ko, matapos mong umalis para i-deliver ang inutos kong liempo, nakita ko ang isang magarang kotse na dumaan. Hindi kalayuan sa pwesto ko. At tapos pag-alis nun, ay nakita ko naman ang papa mo kasama ang babae niya. Namamalengke sila. Kaagad akong tumalikod nun para hindi nila ako mapansin. Tapos doon ako nakaramdam ng panghihina. Nakita mo pala ulit ang taong yun. Wala na talaga siyang dinunot ng maganda sa inyo simula pa nun. Pasalamat siya wala ako ng mga oras na yun. Dahil baka makarinig sila sa akin ng babae niya. Anak, hayaan mo na. Kinaya naman natin, di ba? Opo, Ma. Kasi malakas kayo eh. At may anak naman akong maganda at matapang. Ma, pogi nga sabi ko eh. Ay, naku anak. Sige, pasensya na. Pogi pa lang anak ko. Ma, sa tingin nyo, hindi kaya may kinalaman si Papa? Kaya may dumapo sa yung ganyang sakit? Anak, masamang magbintang. Hindi naman dahil nakita ko sila ay nanghihina na ako. Hindi lang naman yun ang unang beses na nakita ko sila sa palengke. Kung minsan nga ay sa pwesto ko sila bumibili ng karne. Pero parang hindi na ako kilala ng papa mo. Lakas talaga ng loob niya, no? Baka naman yung kabit niyang may pakana. Ibig mo bang sabihin ay baka pinapakulam ako ng babaeng yun? Hindi malabo, Ma. Malamang, inggit yun sa'yo dahil mas maganda ka sa kanya kahit malapit ka na mag-50. Ipagpapalit ka nila nga ni Papa sa hindi pa nahigitan ng ganda mo, Ma. Ikaw talaga anak, binubula mo na naman ako. Hindi, totoo ang sinasabi ko, Ma. Basta bukas, babalik tayo sa Klinika Perez. Kakausapin ko si Doc Larry patungkol sa suggestion niya. Sige anak. Matulog na po uli kayo, Ma. Babantayin po kita. Napangiti si Mama at muling umayos ng higa. Tumabi ako sa kanya at tinaplos-saplos ang kanyang buhok. Ganito rin ang ginagawa niya sa akin sa tuwing may sakit ako. Habang nakapikit si Mama, iniikot ko sa kabilang kamay ko ang rosaryo habang pabulong na nagdarasal. Hindi ako titigil hanggat hindi gumagaling ang mama ko. Alam kong may awa ang Panginoon, Sir Jag. Pakikinggan niya ang aking mga dasal. Bumalik kami sa klinika ni Doc Larry. Hindi ko na rin kaya pa na dalhin si Mama sa mas malayo pang ospital dahil inaamin ko, Sir Jag, kakapusin na kami. Halos kalahati ng mga kinikita ko sa mga tinitinda ko napupunta na sa pagpapagamot kay Mama. Ako na muna nagtitinda sa kanyang pwesto. Nahihiya na nga ako kay Wena dahil siya na ang pinagtitinda ko sa pwesto ko. Pagpasok namin sa loob ng klinik ni Doc Larry, kaagad siyang napangiti nang makita kami. Inalalay niya si Mama sa pag-upo.
Magandang araw po, Mama Del at Nika. Magandang araw din po, Doc. Anong may paglilingkod ko? Mga ilang linggo ko rin kayong hindi nakita. Eto, Doc. Nakita mo na po kami. Nika, sumagot ka nga ng maayos kay Doc Larry. Ayos lang po, Mama Del. Huwag mo na po akong imam. Tita Adel na lang. Sige po. Dinala ko na po si Mama sa ospital sa kabilang bayan. Ganun lang din ang lumabas na resulta. Kapag nasa ospital kami, sumisigla siya at natutuyo ang mga sugat niya. Pero kapag nasa bahay na kami at sumasapit ang madaling araw, namimilipit na sa sakit ng katawan si Mama. Tapos yung mga sugat, nagiging sariwa na naman. Kita ko nga. Tuyo ang ilan sa mga sugat niya sa binti ngayon. Pero labis ng pangangayayat ng mama mo. Tapos may mga pasana nga siya eh. Opo, Dok. Kagabi lang po yan. Kaya naman, gusto ko pong pag-usapan natin ang question nyo. Nung huli po namin pagpunta dito. Naniniwala ka na. Hindi ordinaryo ang sakit na tumapo sa mama mo. Siguro nga, Dok. Baka nga nakulam ang mama ko. Kung ganon, mas lalo nating hindi dapat baliwalain yan. Ere-recommenda nyo pa rin po ba na dalhin ko siya sa magtatawas, albularyo o faith healers? Nabanggit ko naman na albularya ang lola at tiyahin ko. Ayoko naman basta-basta magrekomenda ng ganito pero alam ko kasi ang pakiramdam kapag importanteng mahal na natin sa buhay ang nagkaroon ng sakit at lahat ng paraan. Susubukan natin, hindi ba? Tama ka, Dok. Kaya nga kami bumalik dahil wala akong ibang nakikitang paraan kundi ito na lamang. Dahil matagal nang pumanaw ang lola ko, ang tanging kilala ko ngayon ay ang tiyahin ko. Baka sa kanya ay makakuha kayo ng sagot patungkol sa kung anong sakit ang kumapit sa mama mo. Tapos mapagaling. Pwede rin niya ito mapagaling. Saang baryo naman po matatagpuan ng tiyahin nyo? Malala yung mga baryo dito sa bayan natin, di ba? Tama ka. Delikado ang lugar at malayang papunta sa kanila. Malapit lang sila sa ilog. Ilog nitong bayan natin? Aba oo nga, malayo nga yun. Kaya nga kung tutuloy kayo, mas mabuting may kasama kayo. Sino naman, Dok? Ako, Nika. Sasamahan ko kayo patungo doon. Ganun na nga ang nangyari, Sir Jag. Nang araw din na yon, kinuha niya ang aking mobile number. Inad niya rin ako sa Facebook. Hindi ko siya inaccept pero nag-message siya sa akin sa Messenger. Halos lahat ay nakakapagpa-load lamang ng data para maka-access sa internet. Kaya kahit magpa-load ng unlimited tapos pumunta ka sa mga baryo ng aming bayan, kaagad kang mawawala ng signal. Lalo na sa mga liblib na gubat na malapit sa bundok at ilog. Kaya napag-usapan namin na magkita na lamang kami sa Arco papasok sa Sitio Lawis. At doon namin siya hinintay. Ma, ano kaya itong text sa akin? Baka naman si Doc Larry yan. Ano bang sabi? Para siyang imbitasyon. Para daw sa mga nais magamot ng mga hindi pangkaraniwang sakit na hindi nagagamot ng medisina. Tapos may address. Baka naman galing yan sa tiyahin niya. Pinaalam niya na siguro. Sa bagay, ang address ay isa rin sa mga baryo ng bayan natin. Oh, kita mo na. Teka, nasa na kaya si Doc? Tayo pa talagang pinaghintay. Sumilong nga po muna tayo dito sa waiting shed, Ma. Baka naman may inasikaso pa yun, anak. Abala lagi ang doktor. Lalo na kung may pasyente na biglaan at kailangan ng agarang lunas. Abala naman pala siya, bakit pa niya tayo sasamahan? Anak, ayan ka na naman sa pagtataray mo kay Doc. Pero aminin mo, napapangiti ka niya. La, si Mama. Nakangiti ka nga tuwing magka-chat kayo Nahuhuli kita. Man naman Natawa si Mama kaya napakamot na lang ako ng ulo. Pero totoo ang sinabi niya, Sir Jag. Tuwing gabi ay napapasarap ang kwentuhan namin ni Doc Larry, lalo kapag nag-aabang ako ng reply mula sa mga nakaka-chat kong customer. Aminado ako na masarap kausap si Doc Larry. Malakas pala ang humor niya at maraming kwento. Kaya panandalian, nalilimutan ko ang aking mga alalahanin. Naisip ko na hindi naman pala lahat ng lalaki kagaya ng tatay ko. Maya-maya ay may tumapat sa aming isang tricycle. Nakasalakot ang driver nito,
Kaya hindi namin halos makita ang kanyang muka. Hindi ko man lang makita ng maayos ang kanyang mga mata dahil sa malapad niyang salakot. Hindi po kami sasakay, Manong. May hinihintay po kami. Eh siya nga ito nagpadala sa akin para ihatid kayo sa pupuntahan nyo. Sigurado po kayo? Oo, sabi, tunduin kayo rito at dalhin doon sa bahay ng magagamot, hindi ba? Saglit lang po, Manong. May tatawagan lang po ako. Nagkatinginan kami ni Mama. May pagdududa sa aking dibdib patungkol sa kaharap namin na tricycle driver. Tahimik lang ito habang mahigpit ang hawak sa manibela. Tinawagan ko ang numero ni Doc Larry para kumpirmahin kung talagang pinadala niya ang tricycle driver na ihatid kami sa lokasyon ng bahay ng tiyahin niya. May sumagot naman sa kabilang linya, pero hindi ko maintindihan dahil putol-putol ang salita at ang sakit sa tenga ng pag-static. Hello? Hello? Doc? Naririnig mo ba ako? Hello? Doc, nasan? Anong nangyari, anak? Ang chubby mo eh. Baka naman susunod na lang si Doc. Ang usapan kasi, Ma, sasamahan niya tayo na magtungo doon. Baka nga may bigla ang gagawin si Doktor. Nakakahiya kay Manong. Mukhang naiinitan na sa paghihintay. Manong, sigurado po ba kayo na kami po ang ihahatid nyo? At saka ito po ba yung address? Ay, opo, yan nga po. Sakay na po kayo kasi malayo-layo po yan. Mahirap pong gabihin. Ay, tama nga siya, anak. Mahirap na. Liblib pa naman din ang lugar. Baka mamaya may aswang pa tayong makasalubong. Si Mama talaga naniniwala pa rin sa mga ganyan. Ay, totoo ang aswang, anak. Kaya ko nga pinasuot sa'yo yung Benedictus amulet at pinabasbas ko na yan nung nasa tiyan pa lang kita. Hindi man lang bumaba ang driver sa tricycle para tulungan ako na alalayan si Mama sa pagsakay. Nakatutok lang ang mukha niya sa unahan, kaya mas lalo akong nakakaramdam ng kakaiba, Sir Jag. Napahawak ako noon sa amulet na ipinapasuot sa akin lagi ni Mama sa tuwing aalis kami. Hindi naman na mawawala mga kwentong bayan tungkol sa mga aswang dito sa bayan namin. Lumaki ako na parang panakot na lang sa amin ang mga ito para hindi kami magpagabi sa labas o kaya naman ay magtungo sa mga malalayong baryo tuwing pista, lalo na ang maligo sa ilog dahil madalas ay may nalulunod doon. Pero para sa akin, Sir Jag, dapat ko munang makita bago ako maniwala. Katulad ng pagkakaroon ng kakaibang sakit ni Mama, pinakonsulta ko muna siya sa iba't ibang doktor bago ko makumbinsi ang sarili ko na kakaibang sakit ang dumapo sa kanya. Para namang walang hanggan ang mga kakahuyan dito, Ma. Kaya pala hindi mo ako pinapayagan na sumama sa mga tropa ko na magtungo dito. Oo, anak. Kita mo na, di ba? Mas nakakatakot dito kapag dumilim na. Wala pa rin po bang mga poste ng ilaw dito? Hindi ba umaabot ang panawagan kay Mayor? Hindi ko rin alam, anak. Kung nakakarating ba sa munisipyo o kailangan pang dagdagan ng mga poste ng ilaw dito. Kaya nga, Ma. Paano kung may mabangis na hayop ang biglang lumitaw, diba? Ay, tama ka. Dahil lumaki ako sa pinakasentro ng bayan namin, Sir Jag, kaya halos ngayon lamang ako napadpad sa dinaanan naming kalsada. Hindi ko inaasahan na ganito pala ang daan dito na puro kakauyan ang makikita mo. May mga bahay man ako nakikita, bilang lang ito sa aking daliri. Wala rin naman kaming dadalawing kamag-anak sa banda dito. Kaya hindi kami nagpupunta dito noon pa man. Idinantay ni Mama ang ulo niya sa balikat ko. Halos may ilang minuto na kaming bumabiyahe, tapos wala ring kibo ang tricycle driver. Sa isip-isip ko noon, Sir Jag, nakahanda akong labanan siya oras na gawa niya kami ng masama ni Mama. Tumingin ako sa cellphone ko at nakita ko na wala na ngang signal sa parting ito. Naku, patay. Wala nang signal. Di ba nga susunod na lang si Doc Larry? Pero dapat, diba, updated siya kung saan na tayo. Pati itong plate number ng tricycle, dapat ay alam niya. Ay, sus. Gusto mo lang talagang mabasa ang reply niya, anak. Ma! Ay, nagdadalaga ka na ba, anak?
Sabi ko na nga ba at si Doc Larry ang magpapalambot ng puso mo? Si Mama talaga. Mabait lang po yung tao. Sabi mo sa akin, pakitunguhan ko ng maayos kasi mabait nga. Pero iba talaga ang ngiti mo, anak. Aminin mo na kasi. Nabihag na nga ba ang puso ng maganda kong anak? Mama naman eh. Mabait lang po talaga siya. Paano kung may gusto siya sa'yo mismo? Bahala siya. Basta ang alam ko, pwede naman kami maging magkaibigan. Kaibigan ba? Pwede. Ma kasi, seryoso na. Habang nagtatawanan kami ni Mama dahil sa mga simpleng biruan na siyang madalas naming ginagawa, napansin ko na lamang na lumiko ang tricycle sa daan na malubak, kaya halos nauuntog na ako sa bubungan ng sidecar. Inilagay ko naman ang isang palad ko sa bumbuna ni Mama para hindi siya mauntog. Kuminto sa isang malaking gate ang tricycle. Napakunot naman ako ng noo nang bumukas ito at muling umandar ang tricycle at tuluyang pumasok sa loob nito. Teka, Manong, ito na po ba yun? Ay, opo. Baka po nagkakamali kayo. Kasi sa pagkakaalam ko po, baryo po yun. Manisyon na po itong pinasukan niyo ah. Basta dito yon. Bumaba na kayo at may biyahe pa ako. Manong, para namang ang bastos yung sumagot. Naku, anak, halika na. Bumaba na lang tayo. Huwag ka na lang makipagtalo kasi nahihilo na naman ako eh. Ma, hindi naman po kasi ganitong nabanggit ni Doc Larry. Baryo yun eh. Mukha bang baryo yan? Ang laking bahay niya no? Ay, hayaan mo na anak. Ipagtanong na lang natin kung sino man ang nandyan. Pagkababa namin, biglang humarurot paalis ang tricycle. Para bang nagmamadali itong makalayo sa lugar na yun. Hindi man lang kami siningil kahit napakalayo ng biyahe. Doon na ako tuluyang kinabahan. Kaya naman tinawagan ko ang numero ni Doc Larry. Nagbabakasakali na magkaroon ng signal. Habang ako ay abala sa cellphone ko, napansin kong tahimik lang si Mama. Nakatitig siya sa malaking mansyon sa harapan namin. Napakatahimik ng paligid. Wala ni ingay ng aso, kuliglig o ibang bahay sa paligid. At higit sa lahat, hindi ito mukhang lugar ng isang albularyo o mangtatawas. Mas mukha itong pag-aari ng mayamang pamilya. Ma, bakit parang kilala mo itong lugar? Hindi ko alam anak. Pero parang pamilyar siya sa akin. Pero, imposible naman. At saka, napakagara ng mansyong ito. Sigurado ka bang dito tayo pinapunta? Hindi rin ako sigurado, Ma. Pero dito tayo ibinaba ng driver. Halika, baka may tao sa loob. Dahan-dahan kaming lumapit sa malaking pinto ng mansyon. Huminga muna ako ng malalim bago kumatok ng 3 beses. At bago pa man ako muling kumatok, ay bigla na lang bumukas ang pinto. Napatras kaming dalawa ni Mama, Sir Jag. Bumungad sa amin ang isang pamilya na siyang nakatayo sa dulo ng hagdan. Isang lalaking nasa middle ages, gayon din ang babae. Tapos isang babae na nasa teenager ang edad. Nakasuot sila ng magarang kasuotan. Indikasyon na kung anong klaseng pamilya ang nakatira sa mansyon na ito. Maligayang pagdating! Ako si Clarita. Tuloy kayo sa aming tahanan. Pasensya na po. Naghahanap po kasi kami ng isang mangtatawas. Dito po kasi kami dinala ng tricycle driver. Nararamdaman ko ang sakit ng iyong ina. Hindi ordinaryong karamdaman ang dumapo sa kanya. Kayo po ba yung albularyo? Marami na akong napagaling na sakit na hindi maipaliwanag ng medisina. Ako pala si Nicanor. At ako naman ang nagtatawas dito sa aming pamilya. Ibig sabihin, kayo po talagang hinahanap namin? Ganun na nga. Ako nga pala si Abby, ang anak nila. Marunong din akong manggamot. Tumuloy na kayo para maagapan agad ang kalagayan ng iyong ina. Mga ilang segundo akong nagdalawang isip bago tuluyang pumasok sa mansyon, Sir Jag.
At sa unang hakbang ko pa lang sa loob, may kakaiba na akong naramdaman at napakabigat na hindi ko maipaliwanag. Biglang sumikip ang paghinga ko. Kahit sobrang lawak ng mansyon, pakiramdam ko ay nasisikipan ako sa loob nito. At mas lalong lumala ang kaba ko nang malanghap ko ang isang mabahong amoy na parang nabubulok. Pamilyar yun sa akin. Amoy double dead na baboy. Naalala ko tuloy yung dating binebenta sa katabing pwesto ni Mama sa palengke. Kaya sigurado ako na naamoy ko na to. May nabubulok sa loob ng mansyon na iyon. Maupo po kayo. Si Mama na lang po muna. Siya naman po ang kailangang tingnan. Gusto mo ba ng maiinom, Iha? Ipaghahanda kita. Naku, wag na po. Sensitive po kasing tiyan ko eh. Huwag kang mahiya. Sabihin mo lang kung anong gusto mo. Ipapakuha namin kay Abby. Okay lang po talaga. Sana po masimulan na natin kagad. Baka po kasi gabihin kami sa biyahe eh. Ay, sige. Sisilipin mo na namin kung ano talaga ang kumakapit sa kanya. Sinimulan nila ang pagtatawas kay Mama, Sir Jag. Habang pinapanood ko sila, lalo lamang tumitindi ang mabahong amoy sa loob ng mansyon. Halos hindi na ako makalunok sa lansa nito. Kaya lumabas muna ako para huminga. Kasi habang tumatagal ako sa loob, lalo kong nararamdaman na may mali sa lugar na ito. Kinapa ko ang bulsa ko para sana magsindi ng yosi, saka ko lang naalala na wala pala akong dalang kaha. Hindi naman ako chain smoker. Paminsan-minsan lang, lalo kapag nai-stress ako. At sa mga oras na yon, pakiramdam ko kailangan ko talaga ito. Natanaw ko ang langit, kulay kahel na ang mga ulap, mukhang palubog na ang araw. Wala akong nagawa kundi ang magpabalik-balik sa paglalakad habang hinihintay sila sa pagbibigay ng lunas sa mama ko. Ano po bang gusto mong itawag ko sa inyo? Ate? O kuya? Pasensya na po. Babae kasi kayo pero panlalaki kayong manamit. Ate nilang, nakasanayin ko lang talaga itong ganitong forma. Pinapasabi po ni Mami, pwede ka na pumasok. Tapos na raw nilang gamutin ng mama mo. Talaga? Oo. Kaagad akong bumalik sa loob. Pagpasok ko, nadatnan kong mahimbing na ang tulog ni Mama sa sofa. Kumusta ang mama ko? Nakatulog na ang iyong ina. Naalis na namin ang sakit na kumakapit sa kanya. Ibig sabihin, totoo pong kinukulam siya? Oo, Iha. At ibinalik na namin sa nagpadala ang sumpa. Magiging maayos ng mama mo. Gabi na rin. Mukhang hindi na kayo makakauwi sa inyo. Dito muna kayo magpalipas ng gabi. Naku, wag na po. Nakakahiya naman. Kahit maihatid na lang po sana kami. Mag-aambag na lang po ako sa panggas. Delikado ang daan dito kapag gabi. Madilim ang kalsada. Wala pang gaanong ilaw. Tama po kayo. Pero ano po kasi, hindi po ba kami nakakaabala dito? Ginamot niyo na nga po ang mama ko tapos makikitulog pa kami. Ay nako, hindi kayo abala. Sa katunayan, hinanda na namin ang silid para sa inyong mag-ina. Wala na akong nagawa ng parehas nilang alalayan si Mama. Si Nicanor ang bumuhat sa kanya habang nakasunod si Clarita na maingat pang inaayos ang ulo niya para hindi maalog. Mahimbing pa rin ang tulog ni Mama. Parang hindi man lang niya nararamdaman na inililipat na siya ng higaan. Sinundan ko sila sa mahabang pasilyo ng mansyon. Habang naglalakad kami, napapansin ko ang sunod-sunod na nakasarang pinto sa magkabilang gilid. Wala man lang tunog ng telebisyon, electric fan o kahit yabag ng ibang tao. Tanging tunog lang ng aming mga paa ang maririnig sa pasilyo hanggang sa uminto sila sa pinakadulong silid. Binuksan ni Nicanor ang pinto. Pagpasok ko, agad kong napansin ang malamlam na dilaw na ilaw sa loob. Malaki man ang silid pero kakaiba ang pakiramdam ko dito. Luma ang kisame na parang isang malakas na lindol o bagyo na lang tuluyan na itong babagsak. Sarado rin ang mga tinted na bintana kaya mas lalong nakakasikip tignan ng kwarto. Maingat na inihiga ni Nicanor si Mama sa kama.
Si Clarita naman ang nag-ayos ng unan at kumot niya na parang sanay na sanay silang mag-alaga ng may sakit. At doon ako lalong nakaramdam ng kakaiba dahil hindi sila kumikilos na parang may-ari ng mansyon. Mas mukha silang mga katulong dito. Magpahinga muna kayo mabuti ng inay mo. Padadalhan ka na lang namin ng hapunan mamaya. Naku, wag na po. Hindi naman po ako gutom. Sigurado ka? Baka napagod ka sa biyahe. Okay lang po talaga. Salamat na lang po. Kung gano'n ay magpahinga ka na rin. At kung may marinig kang ingay mamaya, huwag mo na lang pansinin. Ingay po? May mga mababangis kasing hayop na naliligaw dito sa paligid kapag gabi. Minsan, umaabot pa ang mga tunog nila hanggang sa loob ng mansyon. Sige po. Pagkalabas nilang tatlo, dahan-dahang nagsara ang pinto ng silid. At doon ko unang naramdaman na parang hindi na kami basta bisita sa mansyon na yon. Tumabi na lamang ako kay mama na siyang mahimbing ang tulog. Pinaplos ko ang kanyang noo at sa tuwing nakakaramdam ako ng labis na pangamba ay umuusal ako ng taimtim na dasal. Dahil sa ilaw ng kwarto, Sir Jag, kaya nahila rin ako ng antok at nakatulog. Kaso nagising ako sa kung anong langit-ngit na tunog na siyang nagmumula sa bintana ng silid kung nasaan kami. Lumapit ako sa may bintana para sana sumilip pero hindi ko naman ito mabuksan. Tulog pa rin si mama. Pagtingin ko sa oras na siyang nasa cellphone ko ay 3:00 na ng madaling araw. Ito ang oras na bumabangon na talaga ako para magbukas ng pwesto ni mama sa palengke. Ito rin ang unang gabi na hindi na umiinda si mama na may masakit sa kanya simula nang siya'y magkasakit. Pabalik na sana ako sa kama para muling tumabi kay mama nang mapahinto ako. May narinig akong malakas na kalabog. Napalingon ako agad sa may pinto ng silid. Ilang segundo akong natigilan habang nakikinig. Akala ko nung una baka hangin lang o minalaglag na gamit sa loob ng mansyon. Pero maya-maya may narinig ako ulit. Parang may kung anong hinihila sa sahig. At pagkatapos nun, may boses na paos. Halos hindi ko maintindihan ang sinasabi. Pero sigurado ko sa isang bagay, Sir Jag. Humihingi yun ng tulong. Anak, nasaan tayo? Nakatulog ako. Ma, hinaan mong boses mo. Bakit? Ano bang nangyayari? Dito muna tayo pinatulog. Gabi na kasi kanina. Kumusta pong pakaramdam nyo? Magaan. Pero ewan ko, parang pamilyar na sa akin tong kwarto. Ma, may narinig kasi ako kanina sa labas. Anong klaseng ingay? Parang may kumakalmot sa bintana. Tapos may pagaspas pa ng pakpak, sobrang lakas. Ay, Diyos ko. At ngayon, may narinig na naman akong kalabog sa labas ng silid. Ay, naku anak. Baka may magnanakaw na pumasok dito sa mansyon. Dito ka lang muna, ma. Titingnan ko lang. Anak, wag. Kaya ko. Delikado. Ma, huwag ka munang lalabas hanggat hindi ako bumabalik. Lumabas ako ng silid at dahan-dahang sinilip ang mahabang pasilyo ng mansyon. Tanging langit-ngit lang ng lumang kahoy ang naririnig ko sa tuwing humahakbang ako. Isa-isa kong nilapitan ang mga pinto sa pasilyo. Malakas kasi ang kutob ko na isa sa mga silid na ito nang gagaling ang kalabog na narinig ko kanina. Pero pagdating ko sa pangatlong pinto, napahinto ako. May narinig akong mahinang kaluskos mula sa loob. Parang may gumagalaw. Kaya naman, dahan-dahan kong hinawakan ang doorknob at nakalak ito. 3 beses kong sinubukan buksan pero ayaw talaga. Kinuha ko ang wallet ko sa bulsa. Naalala ko yung mga pinapanood kong hacks sa social media gamit ang card. Total mukha namang luma ang lock ng pinto. Huminga muna ako ng malalim bago ko nilabas ang isa sa mga suki card ko. Dahan-dahan ko yung sinuksok sa pagitan ng pinto habang diniina ng knob. Ilang segundo rin akong nagpupumilit hanggang sa ginamit ko na ang balikat ko para idiin ang pinto. Biglang bumukas yun at halos napaatras ako sa nakita ko. May isang lalaking nakatali sa upuan. May bugbog sa muka,
Tapos nakabusal ang bibig. Mabilis ko siyang nilapitan at nang maalis ko ang busal ay tuluyan akong nanlamig. Oh, Diyos ko! Doc Larry? Nika? Nasaan ang mama mo? Nasa kwarto siya, Doc. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nakagapos dito? Sinong gumawa nito? Nauna ako sa meeting place natin kanina. Habang naghihintay ako, may sasakyang huminto sa harap ko. Bigla nila ako hinila papasok. Ano? Kinuha nilang cellphone ko. At dahil nalaban ako, binugbog nila ako. Teka, ibig sabihin, hindi ikaw ang nagpasundo sa amin? Hindi, Nika. Sinadya nilang dalhin kayo rito. Pero, ginamot nila si Mama. Maayos na ang pakiramdam niya ngayon eh. Nika, makinig ka sa akin. Hindi tao ang mga nakatira sa mansyon na ito. Ano? Mga aswang sila. Totoo ba yung sinasabi mo, Doc? Oo. At kailangan nating makaalis dito habang hindi pa sila nakakatunog. Ay, Diyos ko. May nakita ka bang pwedeng panlaban dito? Teka, may itak dito sa ilalim ng kama. Pwede na to. Akin na yan. Tapos ikaw naman ang humawak nito. Ano to? Holy water. May dala ka pala niyan. Dumaan muna ako sa simbahan bago pumunta sa meeting place natin. Suot ko naman ang proteksyon kong amulet. Bigay pa ng lola ko. Kailangan na natin kunin si Mama. Oo, pero dahan-dahan lang tayo. At huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan ng mama mo. Salamat, Doc Larry. Dahan-dahan naming binuksan ang pinto ng silid. Mas nakakatakot na ngayon dahil alam na namin kung ano talaga ang mga nakatira rito. Kaya naman pala simula pa lang pagdating namin ni Mama kung ano-ano na ang kutob ko. May isang tanong lang na paulit-ulit sa isip ko noon, Sir Jag. Na bakit kami? Anong gusto nila sa amin ni Mama? Dahan-dahan kaming naglakad ni Doc Larry palabas ng silid kung saan ko iniwan si Mama. Pero pagdating namin doon, nanlamig agad ang buong katawan ko. Bakit? Dahil bukas ang pinto. Ma? Wala na siya sa loob ng kwarto, Nika. Oh, Diyos ko. Kinuha na nilang mama ko. Nika, bilis. Mabilis kaming tumakbo hanggang sa marating namin ang salas ng mansyon. At doon namin sila nakita. Hawak nila ni Canor at Clarita si Mama. Nakatayo naman sa gilid si Abby habang pinagmamasdan kami. At doon ko unang nakita ang tunay nilang anyo. Halos mawalan ako ng hininga sa takot. Ang mabait nilang mukha kanina ay naging kulubot at nangingitim na ang balat. Humaba ang kanilang mga kuko, lumitaw ang matutulis nilang pangil, at mula sa kanilang mga bibig ay nakalawit ang mahabang dila habang umaalingasaw ang mabaho nilang amoy na mas matindi pa sa nabubulok na karne. At ang mas nakakatakot pa, Sir Jag, ay ang kanilang mga mata. Pulang-pula yon at tila nagliliwanag sa dilim ng mansyon. Para silang mga hayop na gutom na gutom. Napahawak ako sa braso ni Doc Larry dahil pakiramdam ko bibigay ang mga tuhod ko sa sobrang takot. Ngayon lang ako nakakita ng totoong aswang. At ngayon ko lang din naranasan ng ganitong klaseng takot. Pagtingin ko kay Doc Larry, kita ko rin ang takot sa mga mata niya. Pero kahit ganon, maigpit pa rin ang hawak niya sa itak. Dahil pareho naming alam na wala kaming ibang pagpipilian kundi ang harapin sila. Bitawan yung mama ko! Anong kailangan niyo sa amin? Anak, huwag kang lalapit! Pero ma, baka saktan ka nila. Hindi kami ang may kailangan sa kanya, kundi ang aming pinuno. Kay tagal niyang hinintay ang pagkakataon na ito. Ang makuha ang iyong ina. Sino yung pinuno niyo? Harapin niya ako. Anak, huwag sabi! Sasabihin niyo sa akin o isasabi ko sa inyo to? Mabilis kong inilabas ang holy water na binigay sa akin ni Doc Larry. At nang makita yun ng tatlong nilalang, sabay-sabay silang naglabas ng nakakatakot na ungol. Parang nasusunog ang balat nila
kahit hindi ko pa man nawiwisikan. Napahigpit ang hawak ko sa maliit na bote habang nanginginig kong itinapat yon sa kanila. Subukan mo. Tingnan natin kung makakalabas pa kayo ng buhay dito. Hindi kami natatakot sa inyo. Pakawalan yung mama ko! Napakatapang mo para sa isang tao. Tama na! Kung ako ang kailangan nyo, sige! Ako na lang! Mawag! Basta huwag niyong sasaktan ang anak ko! Hindi namin kailangang sundin ang gusto mo. Ang utos lamang ng pinuno ang aming sinusunod. Pwes, nasan siya? Biglang natahimik ang buong mansyon. Isang tunog lang ang unti-unti naming narinig. Ang mabibigat na yabag na siyang nanggagaling sa itaas ng hagdanan. Pare-pareho kaming napalingon doon. Mula sa malamlam na ilaw ng chandelier, unti-unting lumitaw ang isang matandang lalaki na may hawak na tungkod habang dahan-dahang bumababa ng hagdan. At doon ko naramdaman ang pinakamatinding takot sa buhay ko, Sir Jag. Dahil kung mabaho na para sa akin ang amoy nila ni Canora at Clarita, mas malala ang amoy ng matandang yon. Sobrang nakakasulasok. Parang pinaghalong nabubulok na laman, sariwang dugo at bulok na karne ang umaalingasaw mula sa kanyang katawan. Napahawak ako sa ilong ko habang halos maduwal ako sa sobrang baho. Pakiramdam ko noon ay mawawala na ako ng hininga habang papalapit siya sa amin. Huminto ang matandang lalaki sa gitna ng hagdanan habang nakatitig kay Mama. At doon ko nakita ang takot sa mga mata niya. Carlos? Nakakatuwa naman, Adele. Kilala mo pa rin ako matapos ang maraming taon. Siya yung pangalan na lagi mo binabanggit kapag inaatake ka ng sakit mo sa gabi, Ma. Carlos, tama na. Huwag mong sasaktan ang anak ko. Bakit ko naman sasaktan ang anak ng babaeng mahal ko? Ilang taon kitang hinintay, Adele. Pinaniwala mo lang ako noon. Ginamit mo ang yaman mo para mapalapit ako sa'yo. Pero hindi mo sinabi kung ano o sino ka talaga. Teka, naging kayo? Noon yun, anak. Bago ko nakilala ang papa mo. At ngayon, nagbalik ka na rin sa wakas. Hindi na kita pakakawalan pa. Kung ako lang ang gusto mo, sige! Pero paalasin mo ang anak ko at si Doc Larry. Mawag! Huwag mo silang idamay dito! Mag-iisipan ko. Sayang naman kung pakakawalan ko sila ng basta-basta. Mawawalan kami ng alay. Carlos! Ano bang gusto mo sa mama ko? Sa pagsapit ng pulang buwan, si Adele ang magiging sisidla ng bagong buhay ng aming lahi. At sa kanyang pagbabalik, muli naming paghaharian ang bawat baryo at ang buong bayan na ito. Hindi ako papayag na gawin niyo yan sa mama ko. Nika, kumalma ka muna. Kapag lalo silang nagalit, baka hindi na tayo makaalis dito. May naisip ako. Nakikita mo ba yung lampara? Takot sila sa apoy. Napahawak ako sa bulsa ko. Mabuti na lang at dala ko pa ang lighter ko. Unti-unti kaming gumalaw ni Doc Larry palapit sa lampara habang abala si Carlos kay Mama. Carlos, yan lang ang pakiusap ko sa'yo. Pakawalan mo sila. Huwag mo silang sasaktan. Hindi mo alam, Adele. Matagal kitang hinanap. Alam ko lahat ng nangyari sa buhay mo. Lalo na nang iwan ka ng lalaking pinagpalit mo sa akin. Pero ako, hindi kita iiwan. Mamahalin kita ng higit at hindi kita iiwan kagaya ng ginawa niya. Baliw ka. Kahit ano pang ginawa ng papa ko kay mama, hindi siya halimaw na kagaya mo. Wala kang modo! Gusto mo bang patayin kita ngayon din? Carlos, wag! Ang sakit! Sinubukan tumayo ni Mama para lumapit sa akin pero muli siyang bumagsak sa sahig. At doon ko nakita na muling bumukas ang mga sugat sa kanyang binti. Parang sariwang-sariwa ulit ang mga ito.
Doon ko napagtanto ang totoo. Hindi talaga nila ginamot ang aking mama. Panandalian lang nilang pinahupa ang sakit niya. O baka sila talaga ang dahilan kung bakit siya may sakit. Susugod sana ako papunta kay mama pero mabilis siyang hinawakan ni Carlos. Sabihin niyo nga sa akin, kayo ba talagang may kagagawa ng sakit ng mama ko? Ang paghihina niya. Oo. Pero hindi sa amin ang galing ang mga sugat niya. Kami lang ang nagpalala noon para hindi na muli siya makatakas sa aming pinuno. Mga hayop kayo! Nika, ngayon na! Mabilis kong isinaboy ang holy water sa 3 aswang at sa isang iglap ay napuno ng nakakatakot na ungol ang buong mansyon. Parang nasusunog ang kanilang balat habang umuusok ang mga katawan nila. Pero kasabay nun ay mabilis na sumugod sa amin si Abby. Halos gumapang siya sa sahig ng sobrang bilis. Mabuti na lang at mabilis na naibato ni Doc Larry ang malaking lampara sa kanya. At bago pa siya makatayo, ay kaagad kong ibinato ang lighter na hawak ko. At sa isang iglap ay sumiklab ang apoy sa katawan ni Abby. Papatayin namin kayong dalawa! Napuno ng nakabibinging sigaw ang buong mansyon habang nilalamon siya ng apoy. Habang si Abby ay patuloy na nagsusunog sa gitna ng salas. Nika! Doc Larry! Tumakbo na kayo! Umalis na kayo rito! Pero ma! Parang awa mo na, anak! Umalis ka na! Nika, tara na! Sundin mo ang mama mo! Umalis na kayo! Kahit labag sa loob ko, napilitan ako magpahila kay Doc Larry palabas ng mansyon. Dahil alam naming oras na makawala sila Clarita at Nicanor mula sa nagliliyab na katawan ni Abby, kami naman ang susunod nilang hahabulin. Laking pasasalamat ko, Sir Jag, dahil pasikat na ang araw ng tuluyan kaming makalabas ng mansyon. Paglingon namin, nakita namin sina Clarita at Nicanor na hanggang pinto lamang at hindi na sila makasunod. Unti-unti na silang bumalik sa anyong tao habang namumula at nasusunog pa rin ang kanilang balat dahil sa holy water na isinaboy ko kanina. Nang tuluyang sumikat ang araw, mabilis kaming tumakbo ni Doc Larry palabas ng gate ng lugar na yon. Mahigpit niyang hawak ang kamay ko habang tinatakbo namin papasok ang kakahuyan. Halos hindi na ako makahinga sa sobrang pagod at takot. Paglingon ko ay unti-unting natakpan ng malalaking puno ang mansyon hanggang sa tuluyan na itong mawala sa paningin namin. At doon ko naisip, kaya siguro hindi basta napupunta ang mga tao rito dahil literal na nagtatago ang mansyon sa gitna ng kagubatan. Saan tayo pupunta, Doc? Pagod ka na ba? Hindi pa tayo pwedeng huminto. Baka may sumunod sa atin. Hindi pa naman. Pero si Mama, naiwan siya doon. Baka kung anong gawin nila sa kanya. Huminto sandali si Doc Larry at humarap sa akin. Kita ko pa rin ang sariwang pasa sa mukha niya at sugat sa labi dahil sa ginawa sa kanya ng mga aswang. Nagkatitigan kami habang pareho pang hinihingal mula sa mahabang pagtakbo. At doon ko lang napansin ang tunog ng umaagos na ilog. Huwag kang mag-alala. Babalikan natin ang mama mo. Paano? Naririnig mo ba yun? Yung ilog? Oo. Ibig sabihin, ay malapit na tayo sa baryo kung nasaan ang tiyahin ko. Yung albularyo? Oo. Sa kanya tayo hihingi ng tulong. Malapit na ba? Sundan lang natin ang tunog ng ilog. Kaya mo pa ba? Oo, kaya ko pa naman. Sigurado ka. Pwede naman kitang pasanin. Naku, wag na. Mukhang mas pagod ka pa kaysa sa akin eh. Ayos lang. Halika na. Mas bibilis tayo kapag pinasang kita. Wala na akong nagawa kundi ang sumakay sa likod ni Doc Larry. Maigpit akong kumapit sa kanyang balikat at muli siyang naglakad. Kahit pagod na kami pareho, ramdam ko pa rin kung gaano siya kaingat sa bawat hakbang niya para hindi ako maalog. At hindi ko na malayan, Sir Jag, napapangiti na pala ako. Siguro dahil kahit nasa gitna ng lahat ng nangyayari, pakiramdam ko ligtas ako habang kasama siya.
Ilang minuto pa kami naglakad hanggang sa hinawi ni Doc Larry ang makapal na sanga ng puno sa harapan namin at doon bumungad sa akin ang isang maliit na baryo. Tago ito sa pagitan ng kagubatan at ilog. Bilang lang sa daliri ang mga bahay na gawa sa kahoy at yero. May ilang tao nang gising at abala sa gilid ng ilog na namimingwit ng isda habang ang iba na may nagdidilig ng mga tanim na gulay sa kanilang bakuran. Tama si Doc Larry na malapit sila sa ilog. At kahit sobrang layo ng baryong ito sa sentro ng bayan namin, halatang marunong mamuhay ang mga tao gamit ang kung anong meron sila. Kung hindi nangyari ang lahat kagabi, malamang hindi ako mapupunta sa lugar na ganun kaliblib. Doc Larry, ano ba? Ibaba mo na ako. Bakit pa? Baka kung ano pang isipin ng tiyahin mo kapag nakita niya nakapasan ako sa iyo. Nika, wag mo na akong tawaging Doc. Ano? Larry na lang. Hindi ka naman na iba sa akin eh. Nasanay lang kasi ako. Huwag kang mag-alala kay Tita Esther. Mabait naman yun. Medyo masungit lang. Kita mo na, kaya ibaba mo na ako. Pinagtitingin na tayo, oh. Sige na nga. Baka mahulog ka pa, kakagalaw mo eh. Mabuti naman. Larry, Ang sarap pakinggan. saan ba dito ang bayan ng tiyahin mo? Doon, Ang dami niyang tanim, ah. mga herbal medicine yan. Tara, at sana matulungan tayo ni Tita Esther. Nakarating kami sa isang simpleng bahay malapit sa ilog. Napapalibutan ito ng samot-saring halamang gamot habang tanaw naman mula sa bintana ang mga santo, kandila at ilang gamit na mukhang ginagamit sa pagtatawas at panggagamot. Hindi na nagdalawang isip si Larry at tuloy-tuloy na pumasok sa maliit na gate na gawa sa kahoy. Sumunod naman ako sa kanya. Paglapit niya sa pinto ay kusa yung bumukas at doon bumungad ang isang babae. Mahaba ang buhok nito at sobrang ganda ng mukha kaya halos natulala ako ng ilang segundo. Magandang umaga, Rona. Kuya Larry, ikaw ba talaga yan? Ano nangyari sa'yo? At saka, yung kasama mo, babae ba siya? Oo, siya si Nika. Pasyente ko mama niya. Magandang umaga. Magandang umaga rin. Ako nga pala si Rona. Pinsan ako ni Kuya Larry. Nasaan si Tiang Esther? Tulog pa si Inay. Halika muna kayo sa loob. Mukhang may masamang nangyari sa inyo ha. Mahaba-habang kwento. Sige, maupo muna kayo. Maglalaga muna ako ng kape habang nagkikwento kayo. Pumasok kami sa loob ng bahay nila. At hindi ko maipaliwanag, Sir Jack, pero sobrang gaan agad ang pakiramdam ko pagkapasok pa lang. Parang kabaliktaran ng bigat na naramdaman ko sa mansyon ng mga aswang. Maingat akong inalalayan ni Larry para makaupo. Ilang minuto lang ay bumalik si Rona mula sa likod bahay. May dala siyang lumang plato na may 3 mug ng mainit na kape kasama ang nilagang saging at kamote. Mag-almusal muna tayo. Salamat, Rona. Pwede niyo bang ikwento ko anong nangyari? Grabe ang pasamo, Kuya Larry. Lalagyan ko mamaya ng dinikdik na bayabas para hindi ka maimpeksyon. Buti na lang nandito pa yung first aid kit na iniwan mo noon. Kagagawan to ng mga aswang. Aswang? Doon ba sa Tagong Mansyon? Oo. Paano kayo napunta ron? Hindi ba't sinabi na ni Inay na umiwas ka sa lugar na yun? Oo. Pero nadinlang nila si Nika at ang mama niya. Dapat dadalhin ko talaga sila mag-ila dito kahapon. Para kay Inay? Oo. Hindi na kasi gumagaling ang sakit ng mama niya. Kaya gusto kong ipatingin siya kay Tiang Esther. Nasaan na ngayon ang mama mo, Nika? Ang mama ko, naiwan siya doon. Para lang makatakas kami. Diyos ko. Kailangan nila si Adele. Adele? Pangalan ng mama ni Nika. Dahil dati pala siyang kasintahan ng pinuno nilang si Carlos. At sa darating na pulang buwan, gagawin daw nilang sisidlan si Adele para sa bagong buhay ng lahi nila. Mahabaging poon. At ayokong mangyari yon. Babalikan kong mama ko. Hindi lang yon. Nakipaglaban kami kanina sa mga aswang. At napatay namin ang anak nila. Biglang tumahimik ang buong bahay. At maya-maya ay isang malamig na boses ang naririnig namin mula sa likuran. Sabay-sabay kaming napalingon. Isang babae ang lumabas mula sa silid. Nasa middle age na siya at may halong puti na ang buhok pero matalim ang kanyang titig. At nang tumingin siya sa amin ni Doc Larry,
Pakiramdam ko ay kaya niyang basahin lahat ng sikreto namin. At dahil dyan, hindi lang buhay ninyo ang niligay nyo sa panganib, kundi pati ang mga baryo dito. Mano po, Chang? Kayon ka na nga lang ulit nagpakita, Larry, tapos problema pang dinala mo. Pasensya na po, Chang. Kailangan ko po silang dalhin dito. Naipatingin na po sa iba't ibang ospital at doktor ang mama ni Nika. Pero kahit ako, wala po akong mahanap na paliwanag sa sakit niya. Nauunawaan kita, Larry. At narinig ko ang usapan nyo kanina. Pero dahil nakapatay kayo ng anak ng aswang, sa tingin nyo ba hahayaan nila yun ng walang kapalit? Kung hindi po namin ginawa yun, kami pong papatayin nila. Prinotektahan lang po namin ang sarili namin, Chang. Tungkol sa mama mo, kailangan nating mapigilan ang plano nila. Ano po bang mangyayari kapag natuloy yun? Kapahamakan. Hindi lang sa mama mo, kundi sa buong bayan. Kaya pala ilang taon ang tahimik ang mga aswang na yon dahil sa mansyon sila nagtatago. Umaatake din po ba sila dito dati? Noon, oo. Lalo na kapag may buntis sa baryo. Magugulat ka na lang, may palutang-lutang ng bangkay sa ilog. Wak-wak ang leeg at tiyan. Tuluyan ako napatahimik sa narinig ko. Sobrang lupit na mga aswang na yun. Siguro napansin ni Doc Larry ang takot sa mukha ko dahil maraan niyang hinawakan ang kamay ko para kumalma ako. Pero, Chang, ligtas naman po rito sa baryo, hindi ba? Oo naman. Matagal na namin pinoprotektahan ang baring ito gamit ang orasyon. Bawat bahay rito ay may basbas. Kaya hindi basta makakapasok ang mga aswang o kahit anong lamang lupa rito. May mga manunugis din dito sa baryo. Kung ganon, kailangan po talaga namin ng tulong para iligtas ang mama ni Nika. Delikado. Pero dahil pamangkin kita at ayoko ring mapahamak ka, lalo na ngayong siguradong gigil na sa inyo ng nobya mo ang mga iyon. Hindi ko po siya nobyo. Magiging pa lang po. Uy, si Kuya Larry umiibig na pala. Larry naman, mas importante muna si mama ngayon. Oo nga, pasensya na. Sus Mariosep, ligawan mo muna kasi bago ka magsabi ng kanyan. Pero sige, kakausapin ko mamaya ang mga manunugis at pagpaplanuhan natin kung paano tayo susugod sa mansyon ng mga aswang. Nang araw ding yon, Sir Jag, nagpulong sa maliit na kubo sa labas ng bahay ni Aling Esther ang mga manunugis ng baryo na gustong tumulong sa pagsugod sa mansyon. Halatang respetado sa lugar na yon sila Aling Esther at Rona dahil halos lahat ng naroon ay nakikinig sa sinasabi nila. Kasama rin kami ni Doc Larry habang pinaplano nila kung paano papasukin ang mansyon at kung anong mga sandata ang gagamitin laban sa mga aswang. Eto, naorasyonan ko ng mga yan. Salamat po. Hindi natin alam kung ilan talaga ang mga aswang sa loob ng mansyon. Kaya nilakasan ko ang orasyon ng lahat ng sandata. Pero higit sa lahat, sa poong may kapal tayo hihingi ng gabay. Nagdasal na po ako. Ako rin po, Chang. Tapos ko na pong dasalan at orasyonan ng mga buntot pagi, Inay. Mabuti naman. Ibibigay ko ito sa mga manunugis na sasama mamaya. Pagsapit ng gabi ay sabay-sabay kaming naglakad sa gitna ng kakawian, dala ang mga sulo at mga sandata. Muli naming binagtas ni Doc Larry ang daang dinaanan namin kaninang umaga habang papunta sa baryo. Pero ngayon, hindi na kami tumatakas dahil babalik kami sa mansyon para iligtas si Mama. Habang papalapit kami, mas lalo kong nararamdaman ang kaba sa dibdib ko. Hanggang sa tuluyan naming marating ang malaking gate at doon ko nakita ang isang lalaking nakasalakot na nagbabantay. Bigla ay nanlamig ako. Pamilyar siya dahil siya ang tricycle driver na naghatid sa amin ni Mama sa mansyon.
Nang maitapat sa kanya ang ilaw ng sulo, bigla siyang nag-iba ng anyo. Humaba ang mga kuko niya habang nangingitim ang balat at lumilitaw ang matutulis niyang pangil. Susugod sana siya sa amin pero mabilis siyang sinalubong ni Doc Larry. Isang malakas na hataw ng bolo ay bumagsak ang aswang sa lupa at tuluyan ng hindi nakagalaw. Tara, pumasok na tayo. Sugod! Ubusin natin ang mga halimaw na yan! Walang urong. Mama, maililigtas ka namin. Mabilis kaming pumasok sa loob ng mansyon nila Doc Larry kasama sila Aling Esther at Rona. Samantalang sa labas, nagsimula na ang madugong labanan ng mga manunugis at mga aswang na naglalabasan mula sa dilim ng kagubatan. Pagpasok pa lang namin sa loob ng mansyon ay agad kaming napahinto dahil bumungad sa amin sila Nicanor at Clarita na mas nakakatakot ngayon ang anyo. Mas mabagsik at galit. Babayaran ninyo ang ginawa ninyo sa anak namin. Papatayin namin kayong lahat, Nika! Larry! Kami na ni Ron ang bahala dito! Bilisan nyo! Hanapin yung mama mo bago tuluyang lumitaw ang pulang buwan! Sige po, Chang. Mag-ingat po kayo ni Rona. At saan kayo pupunta? Hoy! Akong harapin nyo! Habang nakikipaglaban sila Aling Esther at Rona kay Nicanor at Clarita sa ibaba, mabilis naman kaming umakyat ni Larry sa ikalawang palapag ng mansyon. Kabado kong nililibot ng tingin ang bawat sulok habang hawak ko ng mahigpitang sandata kong bolo. At pagdating namin sa dulo ng pasilyo, kaagad kong nakita si Mama. Nakahiga siya sa isang mahabang mesa na parang altar at walang malay. Napapalibutan ng kandila ang paligid habang may mga kakaibang simbolong nakaguhit sa sahig. Nanlamig ang buo kong katawan dahil inihintay nila ang paglabas ng pulang buwan para simulan ang ritual. Mabilis akong tumakbo palapit sa kanya. Pero bago pa ako makalapit, ay biglang may malakas na hangin ang umihip sa buong paligid. At maya-maya, unti-unting lumitaw si Carlos mula sa dilim. Napahinto ako at halos manlambot sa nakita ko. Sa harapan namin mismo, nagbago si Carlos ng anyo bilang aswang. Mas nakakatakot siya kaysa kay Nicanor at Clarita. Para siyang bangkay na naaagnas ang muka. Kita naman ang nabubulok na laman sa balat niya habang namumula ang kanyang mga mata. At nang ilabas niya ang napakahaba niyang dila, ay halos mawalan ako ng hininga sa sobrang takot. Mama, Akala niyo ba, madali ninyong makukuha si Eden sa akin? ibalik mo sa akin ang mama ko! Masyado kang matapang. Hindi ko hahayaang sirain mo ang ritual na ilang taon kong hinintay. At hindi rin ako papayag na kunin mong mama ko! Kung ganun ay mamamatay ka! Mabilis na sumugod sa akin si Carlos. Pero bago pa siya tuluyang makalapit, ay buong lakas kong hinataw ng bolo ang mahaba niyang dila. Sumigaw siya ng ubod lakas habang tumilapon ang itim na dugo sa sahig. Ikaw ang mamamatay! Para ito sa lahat ng pagpapahirap mo sa mama ko! Kaya mamatay ka! Habang namimilipit siya sa sakit, ay mabilis kong inilabas ang maliit na bote ng langis at holy water na binigay sa akin ni Manang Esther. Mas pinalakas pa raw yun ang orasyon. Buong lakas ko yung iwinisik kay Carlos at agad naman siyang umusok. Larry, ngayon na! Etong para sa'yo, Carlos! Mabilis na sumugod si Doc Larry hawak ang bolo. At sa isang malakas na hataw, napugot niya ang ulo ni Carlos. Tumilapon ang ulo nito sa sahig habang umuusok at nangingisay. Gumulong yon palapit sa akin at sa sobrang galit ko ay sinipa ko yon palayo. Mabilis akong lumapit kay Mama at niyugyug siya para magising. Ma, gumising ka! Ma, nandito na kami, Ma! Ay, Diyos ko! Kinabahan ako sa inyo! Ay, napatay nyo na bang pinuno? Opo, Chang. Kaya pala biglang nanghina sila ni Nicanor at Clarita.
Kaya mas mabilis namin silang napatay. Mama, gumising ka naman. Ma! Larry! Buhatin mo na si Adele. Kailangan na nating umalis dito. Bakit po? Susunugin ang mga kasama natin ng mansyon. Bilis na nating lumabas! Sige po, Chang. Mabilis kaming lumabas ng mansyon habang buhat ni Doc Larry ang mama ko. Wala akong tigil sa pag-iyak, dala lahat ng takot at kaba, lalo na baka hindi na tuluyang magising ang mama ko. Adele, inumin mo itong halamang gamot para tuluyan kang lumakas. Maraming salamat po. Naalis ko na ng tuluyan ng pinadapong sakit sa mama mo, Nika. At hindi na rin babalik ang mga sugat niya. Maraming salamat po, Aling Esther. Asus! Kay Larry ka magpasalamat. Salamat, Larry. Ayun no, namumula. Sabi ko na nga ba, baka mas lalo pa akong gumaling kapag pumayag kang magpaligaw kay Doc Larry, anak. Si Mama talaga. Pero sige na nga. Pag-iisipan ko muna. Yes! Uy, may pag-asa na si Kuya Larry. Kayo talaga. Pero Aling Esther, nakita niyo po ba sa tawas kung sino ang nagpakulam kay Mama? Isang babaeng inggit na inggit sa mama mo. At mukhang malaki pang ibinayad niya sa mangkukulam. Diyos ko, pero wag niyo nang alalahanin doon. Binalik ko ng triple ang kulam sa kanila. Aray ko, hindi na makakabangon yun. At isa pa, binigyan ko ng matibay na proteksyon ang mama mo. Hindi na siya basta-basta tatablaan ng kahit na anong kulam. Maraming salamat po talaga. Walang anuman, iha. Matapos ang ilang buwan, Sir Jag, tuluyan ang bumuti ang kalagayan ni Mama. Bumalik na ang sigla niya. Ang dating laging nakahiga at umiinda sa sakit, ngayon ay muli nang nakangiti at masayahin. Dahil na rin sa lahat ng nangyari, nagdesisyon kaming mag-ina na lumipat ng Maynila para doon magsimulang muli. Hindi rin kasi basta nawawala sa isipan namin ang mga nangyari sa mansyon ng mga aswang. Hanggang ngayon nga, minsan ay napapanaginipan pa rin namin yun. Nauunawaan naman ito ni Doc Larry. At kahit nasa Maynila na ako, hindi siya tumigil sa panliligaw sa akin. Napangiti tuloy ako nang maalala ko kung gaano siya kasipag bumiyahe, makita lamang ako. Naging maayos naman ang buhay namin sa Maynila. Nakapagtayo siya ng maliit na talipapa malapit sa inuupahan naming bahay, habang ako naman ay nagpatuloy sa online selling. Sinubukan ko rin na maghanap ng formal na trabaho, pero bumabalik pa rin talaga ako sa pagbibenta. At nang dumating ang pandemya, doon ako natutong mag-live selling. Hindi ko naman inasahan na magiging patok pala yun. Hanggang sa kung ano-anong content na rin ang ginagawa ko dahil sa boredom. At doon nga tuluyang dumami ang followers ko. Sa kasalukuyan naman, Sir Jag, engaged na kami ni Doc Larry. Nagdesisyon na rin siyang lumipat sa Maynila para mas makasama ako lalo, at pinag-aandaan na rin namin ang nalalapit naming kasal. At sa totoo lang, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan namin, mas lalo kong napatunayan na may mga taong darating talaga sa buhay natin sa panahon na akala mo ay wala ng pag-asa. Maraming salamat po sa pakikinig sa aking kwento. Sana ay minapulot kayong aral mula sa naging karanasan namin. At more power po sa inyong YouTube channel, Sir Jag. Kung ako ang tatanungin nyo, isa to sa mga kwentong talagang mapapaisip ka pagkatapos mong mapakinggan. Kasi minsan, hindi lahat ng laban sa buhay ay kayang sagutin ng medisina, pera o lohika lang. Dahil sa kabila ng takot, hindi niya iniwan ang mama niya. Ganon din si Doc Larry, na pinatunayan na hindi dahil doktor ka ay sarado na agad ang isip mo sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Pero isa sa pinakamalaking aral dito, mag-ingat tayo sa inggit. Dahil minsan,
ang galit at inggit ng tao kayang sirain hindi lang ang buhay ng iba, kundi pati sarili nila. At isa pa, hindi lahat ng mukhang mabait ay tunay na mabuti. At hindi rin lahat ng mga mukhang nakakatakot ay agad na masama. Kaya matuto tayong makiramdam dahil minsan ang kutob natin ang unang babala para mailayo tayo sa kapamakan. At syempre, nakakatuwa rin na sa gitna ng takot, trahedya at dilim, nakahanap pa rin sinika ng taong mamahalin siya ng totoo. Kaya kung meron man tayong natutunan rito, ito ay ang habang may taong handang lumaban para sa'yo, huwag na huwag kang susuko. Mga minamahal naming listeners, ako po muli si Sir Jag at taus-pusong nagpapasalamat po sa inyong walang sawang pakikinig dito sa ating channel. Abangan niyo po ang susunod pa natin mga kwento. Muli ito po ang inyong likod, si Sir Jag, na bumabati ng isang magandang araw at makinig po tayong muli sa mga susunod pang kwento dito lang sa Kwentong Takip Silim.